Thank you for the song that was rendered by our students. Good afternoon, everyone. Taas ang kamay lahat ng masaya. Taas ang kamay. Yung hindi masyadong masaya, isang kamay lang. Yung masayang-masaya, taas ang kamay, pati mga paa. Yung masayang-masaya. Ayan. So, pakisabi sa katabi natin ay smile and be happy. Pagka meron kayong katabi na medyo sleepy, sabihin niyo sa tabi niyo na relax lang. Okay? So maganda na i-remind natin ang isa't isa. I know na it's very difficult for each one of us yung ganitong time kasi napaka-sleepy talaga ng ganitong time. But please bear with the time kasi we need to focus on the importance of this week of prayer. So it is the time allotted for us to study, and I hope na you could catch up with the presentation. So what was the topic this morning? What was the topic this morning? Choices and consequences. So you learn many things from that perspective. So I think this is somewhat related to that topic. Healed wounds, our topic for this afternoon. Healed wounds, ugly scars. Okay? Sino dito sa inyo yung di ba, tama di ba yung peklat ay pareho din sa Ilocano? Okay? Sino dito sa inyo parang yung ayaw magka-peklat, taas ang kamay? Kasi di ba nakakabawas siya ng ganda? Nakakabawas siya ng pogi point, sabi nga daw nila. Pero kung yan ay peklat, dahil sa kagagawan mo at kakulitan, wala kang choice yan. Pero kung yan ay peklat, dahil yan ay inborn, huwag kayong mag-alala kasi unique yan. Baka maaaring ikaw lang ang nag-iisa, meron sa mundo, tapos ang iba ay wala, unique yan. Pero may mga peklat tayo na tayo ang may kagagawan. Naalala ko itong peklat ko na to sa kamay. Meron ako dito. Maliit lang naman pero medyo makuan siya. Tuwing tinitingnan ko to, lagi ko naaalala yung hard work ko kasi working student ako nung nag-college ako. Ito ay tumama habang naghugas kami ng mga plato, tumama ito sa stainless, malalim yung sugat nito. Kaya tinitingnan ko siya, hindi ako naiinis dahil may peklat ako. Kundi masaya ako, tinitingnan ko, grabe pala yung hard work ko noon. Grabe yung mga ginawa ko pala noon. Kaya may mga scars. Tayo na may be affected by the things that are good and also the things that are bad. So this afternoon, what are those ugly scars? Again, our topic, healed wounds and ugly scars. Every wrong choice we make, just like what we studied this morning, every choice we make inflicts some wounds upon us and even upon others. Depending on the nature of the wound, if they are treated right away, let me repeat, every wrong choice we make inflict some wounds upon us and even upon others. So pagka meron tayong mga sugat, two things. Pwedeng kagagawa natin or kagagawa ng iba. May nangyayari sa atin na kagagawa natin at may nangyayari sa atin na sugat na kagagawa ng ibang tao. Okay? Kaya may mga scars. Meron tayo, kaya sabi, if they are not treated right away, complications and infections can set in. Yeah, thank you. Kaya pag may mga sugat na hindi nagagamot, ano ang tendency? Magkakaroon ng infection, right? Kaya kapag hindi nagagamot
pagod ang isang sugat, uulitin ko, lalong lumalala, nagkakaroon ng infection. And wounds can be fatal. So the healing of any wound involves 3 essential processes. Number 1, careful examination, cleaning, and closing of the wound. Alam niyo, pag meron kang past, minsan, malaking sugat yan. Pag may nangyari sa past natin, usually, we tend to blame ourselves of what happened to us in the past. At kapag kami nakitang sugat, ang tendency, hindi tayo gumagaling. Our past, what? Is hunting us and is giving us a lot of trauma. Also, for the healing to be effective and complete, the wounded must be willing to follow all the prescriptions. Okay, sige, tingnan natin magagaling ha. Pagka nagkasugat ka, minsan may prescription, ilang days mo iinumin pag sabi, okay, para mawala. Ilang days iinumin ang iinumin ng antibiotic. Sige nga. Ilang days ang antibiotics? Galing ha? 7, right? So, ang ginagawa natin, hindi pa natatapos yung 7 days, tumitigil na tayo kasi feeling natin okay na tayo. Pag hindi natapos yung 7 days, bumabalik yung sakit or yung wounds, magpe-prescribe ulit ang doktor ng panibagong dosage. Kaya pag ang sugat hindi gumagaling, hindi nyo kino-confront, hindi talaga siya gagaling, lalo pag ayaw ninyong magpagaling. Ganon din sa personal life natin, may mga wounds tayo. Marami tayong hurt. Marami nangyari sa atin sa past. And sometimes, iniisip natin na porque may past tayo, hindi na tayo tatanggapin ng ibang tao. Meron akong isa na counseling. In my previous years, ang sabi niya, alam mo, Pastor, sobrang nalulungkot ako kasi hindi ako makaalis sa past ko. Feeling ko, hindi ako tatanggapin ng mga tao kasi dahil sa nangyari sa past ko. Kaya alam niyo, huwag kayong magpapadaya sa past ninyo. I-confront ninyo yung sugat sa past ninyo para kayo ay gumaling. Ganoon din pag may mga sugat ka kahit saan sa katawan. We need to what? We need to effectively give our tender care para gumaling ang ating mga sugat. So, and so with our spiritual wounds, the consequences resulting from wrong choices. Na-remember nyo kanina yung sinabi ko? Ang pagde-decide sa future natin ay ngayon. Ano yung mga choices na ginagawa ninyo, yan yung magiging kayo in the future. Consequences, hindi nyo na maaalis yan. Sabi ko nga kanina, yes, you may be forgiven, kahit nanigarilyo ka, sinira mo yung katawan mo, pero yung consequences, hindi mo matatakasan yan. Kaya ngayon, if you don't take it seriously, mga anak, you will meet a lot of troubles in the way. And that is why you should be very, very careful with your choices that you make every day. If you think yung ginagawa ninyo yun, walang impact sa future, meron yan. And that is why you need to heal yourself from your experience. And so forgiveness is the balm that heaven has prescribed for our wounds of sin. Alam niyo kung ano yung nagsusugat sa atin? Yung hindi natin pinapatawad yung mga taong nagkamali sa atin. Yung sinaktan nila. Naranasan niyo na bang masaktan? Taas nga kamay dito yung binasted kayo. Taas nga. Kung hindi kayo sinagot. Meron ba? Basta mga ganyang usapan, buhay na buhay kayo, ano? Alam nyo ha, sa totoo lang, mahirap masaktan talaga. At yung sobrang sakit na yan, nagpapalungkot talaga yan sa tao. Lalo na, kapag sinaktan ka ng taong pinakamalapit sa'yo, pinaka-best friend mo, siya yung mananakit sa'yo, na akala mo best friend mo siya, nalaman mo sa susunod na mga
araw, boyfriend niya na pala yung boyfriend mo. Kaya ang hirap magka-best friend. Di ba? Hindi yung sinasabi ko. Mahirap ang sakit na nadarama ng tao, lalo ang nanakit sa'yo ay ang malapit sa'yo. Masakit kaya yun. Minsan parang ang hirap mag-forgive, no? Kasi nasasaktan tayo. Pero alam niyo ang sabi ng study natin, pag ang tao naranasan niya ang forgiveness, gumagaling siya personally. Gumagaling yung puso niya. Kaya alam niyo eto, bibigyan ko lang kayo ng pana. Sa mga nandito, since nag-grow up na kayo, nagmamature na kayo, hindi naman may iwasan na yung mga panliligaw na ganyan. Wala na kayo magiging kwan dyan. Pero sa mga babae na nililigawan, pakinggan niyo po ito sa mga girls muna. Sa mga girls muna, I'm talking to you, meron bang, nakikinig ba yung mga girls? Listen to this, listen to this. Listen. Sa mga girls na nandito, pag ayaw nyo sa nililigawan ninyo, sabihan nyo na ng straight na ayaw nyo sa kanila. Kesa yung umaasa sila na nasasaktan lang sila. Okay lang na sabihin nyo sa kanila na hindi nyo gusto, kesa paulit-ulit na lumalapit yung tao, umaasa na sasagutin ninyo. Bakit ko sinasabi? Kasi minsan din akong nasaktan. Ang sabi ba nung nililigawan ko, ang sabi niya, tao dito sabi niya, kasi, iba, pag hindi ka naman interested, didiretsuhin mo yung tao. Unlike pag wala kang sinabi sa kanya, and then nakita mo one day, meron na pala siyang iba, ang sakit kaya nun. Pumayag siya na mag-date kami, at okay lang. Tapos, ang sabi niya, mag-i-study muna ako kasi yun ang priority ko. Nalaman ko sa susunod na buwan, may iba na siya. Kaya mga anak ha, diretsuhin nyo na. Huwag nyo lang paasahin. Alam nyo kung bakit? Gumastos pa ako ng 1,500. Bumili ako ng 700 na bulaklak. Bumili pa ako ng teddy bear doon sa may magic. Ano ba yan? Basta may magic kayo. Bibili ka ng teddy bear. Diba? Gumastos ka tapos masasaktan ka din lang. Kaya pag ayaw nyo, sabihan nyo na. Para hindi na siya gagastos. Kawawa naman siya. Bakit ko ito sinasabi? Kasi alam nyo, pag nasasaktan tayo, ang tendency natin ay magalit. Mahirap minsan magpatawad sa taong nakakasakit sa atin. And it hurts us. And it gives us pain. It gives us the reality of not forgiving the person. But take note, listen, no matter how deep the wounds may be, no matter how sinful we may be, we all can be healed. Naniniwala pa kayo na kahit may sugat tayo, gagaling tayo. Maraming may mga nangyari sa inyo sa past. You feel that you can no longer move on. But here's the thing, here's the gospel. You can still be healed when you give yourself to God and when you forgive others who wrong against you. So, ibig sabihin, nakakagaling ba pag nagpatawad ako? Yes! We can be healed by the things that we've experienced in the past. Take a look at this. Meron bang instances sa Bible na kahit sobrang sama nila sa Bible, but still, God offered them forgiveness. And for you who are listening right now, if you think that God is masama, God is bad, and do you think what you're doing right now, God cannot accept you, that is a wrong idea. Because in the Bible, even if your sin is as big as ocean, God can still forgive you. Alam niyo kung bakit maraming tao hindi nag-move on? Kasi akala nila hindi na sila makaka-forgive ng Panginoon. Let's take some examples here. Do you know King David? The story of King David. He committed adultery. He was a dishonest person. He committed murder. But still, God offered forgiveness to this man.
sobrang sama ninyo, ang Panginoon kaya kayong patawarin. Alam nyo, siguro tomorrow I'll show you the picture. Meron akong anak na 8-year-old. Grade 3 na siya. Ayaw namin na sabihin sa anak namin na bad kid siya. Ayaw namin ma-inculcate na bad kid siya kahit marami siyang ginagawa. Alam niyo, ang lagi lang namin sinasabi sa kanya na problem niya, she's making the wrong choice. Kaya huwag niyong ihata, sobrang sama ninyo. You are just making the wrong choice. May mga mali tayo, mga choices sa buhay. At minsan, pag ang tao, iniisip nila, hindi na sila tatanggapin. And also, when we read Luke chapter 7, there's this woman who committed many sins. She had committed adultery with other persons. And also the prodigal sons. Do you remember the story of the prodigal son? When he detached himself from the care of his father, but still his father forgave him. Simon Peter's denial of Jesus 3 times. But God still forgave Peter. And also Zacchaeus, who was a public robber. Mary Magdalene the harlot. Saul or Paul, who persecuted many Christians. The church in Corinth. And the members there who slept with their father's wife. And let me bring you this idea. Let me bring this good news. TBA students. Even though sin is offensive to God, and though unconfessed sin can cost our salvation, if we acknowledge wrongdoing and change our ways, God will forgive us. Alam niyo, kapag ina-admit niyo lang na may mga mali kayong choices, madali kayong matutulungan ng mga teachers ninyo. Kaya na, mga anak, kapag try to open up your problems sa inyo mga teachers, maiintindihan nila kayo. Pagdating sa maturity at sa age, mas nakakaangat na sila sa inyo. Try to open up your struggle. Magsabi kayo sa kanila. Huwag niyong iisipin na sobrang sama ninyo, lagi kayo nasa principal's office, lagi kayo nandun. Isipin ninyo na there is always a room for a change. Lagi may room para mabago kayo. Mga anak, hindi habang buhay makulit kayo dyan. Hindi habang buhay nandiyan kayo paikot-ikot kahit may mga umiikot-ikot dyan. Hindi habang buhay, isipin nyo, meron kayong future. Isipin nyo na kahit sobrang mali na mga choices ninyo, God can still forgive you. Even if there's scars in your life and in your physical body, we can still find forgiveness in God. According to Psalm 130, Psalm 130 verse 3 and 4. If you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? But there is forgiveness with you, that you may be feared. Alam niyo, akala ko noon, ang Diyos, lagi niya nililista isa-isa yung problema ko, yung pagkakasala ko. Alam niyo, pag lumapit kayo sa Diyos, with all your heart, with all your soul, He will forgive you. He understands you. Kung hindi kayo naiintindihan sa bahay ninyo, well, in the case of God, He understands you. Pag doon sa bahay ninyo, hindi kayo pinapansin, alam nyo, ito sa mga nandito marami na akong case na ganyan na nahawakan at na-experience ko. Yung mga nagmi-misbehave, nakita ko, sila yung mga hindi pinapansin sa bahay nila. I know for sure, others here can relate, yung mga nagmi-misbehave. Kaya sa pag nakikita niyo yung classmate niyo na gano'n, patawarin nyo na sila, hayaan nyo na sila. Alam nyo kung bakit? Sa bahay nila, baka sakali kulang sila sa pansin. Kaya pagdating sa school, pansinin nyo sila. At pag ginagawa nila, extend nila yung pasensya sa kanila kasi you don't know what they're going through. You don't know what is happening in their house. You don't know, baka yung tao na yan, sinasaktan ng magulang niya. You don't know, yung tao na yan, baka marami masasakit na natatanggap sa magulang niya. At ikaw, mabuti yung family mo, maganda sinasabi ng mga magulang mo sa'yo, then bless ka. Pero pag may nakita ka na tao, na sa tingin mo, kulang sa pansin, merong problema yan sa bahay niya. At ikaw na nakakaunawa, please try to understand your classmates. Don't blame him. Don't ever judge him because you don't know.
ano yung scars or wounds na meron sa life niya. Kaya pag nakikita niyan, ang sabi ni David, you, O Lord, who could stand? If you could not forgive, your people who could stand. But there's forgiveness with you. Okay? The theme of forgiveness is at the very heart of the good news about Jesus Christ. Alam nyo, dito sa TVA o sa ibang mga academies, laging ina-emphasize Jesus, laging ina-emphasize para ma-realize ninyo na kahit sobrang sama ng ginagawa ninyo, you can still find forgiveness in God. Alam nyo, kapag hindi kayo accepted ng society sa labas, you can still find acceptance from God Himself. Tanggap niya kayo kung ano kayo. Ngayon, kung hindi kayo tanggap ng inuman, pag lumapit ka sa Panginoon, tanggap ka kung anong pagkatao mo. Pagdating sa iba, di ba, i-judge ka? Pagdating sa iba, sa society, pag pumunta ka, maraming mga kaibigan, i-judge ka lang nila. Pero pag pumunta ka sa Panginoon, you will find forgiveness in God. Isn't it a good news? Good news pa na kahit hindi ka tanggap, sabi ng ibang tao, hindi ka maganda. Sabi ng ibang pamilya mo, hindi ka maganda, wala kang kwenta, wala ka ng pag-asang mabago. Pero nandito ka sa TVA because God wants to remind you that you are accepted by Him. That you have this value, may worth ka. Hindi patapon ang buhay mo. Pag sinabi ng ibang tao, patapon ang buhay mo, sabihin mo sa kanila, I find acceptance in God. Mahal ka ng Panginoon, mahal kayo ng Panginoon, mga anak. Kung naiisip ninyo, nandito ba ako sa TVA dahil pinatapon ako ng magulang ko? No! God has a purpose why you are here. His purpose for you is to what? Walk and talk like Him. Kung dati bago ka mag-TVA, yung buhay mo ay hindi maganda, nung nag-TVA ka, you're now walking and talking like Jesus. Because you find forgiveness in Him. Naalala ko nung high school ako, pag may mga ganito, kasi nung high school ako, wala naman kami ganito mga convocation, wala kami mga ganito. So, kanya-kanya kami, kung kanya-kanyang religion kami, kanya-kanyang sikap kami, alam niyo, wala kami naririnig, kaya sobrang blessed ninyo. Wala kami ganito. Kanya-kanyang buhay kami. Kanya-kanyang survival. Kaya sobrang blessed ninyo na may ganito. Ang understanding ko sa Diyos, parang hindi ko kaya na lumapit sa Panginoon kasi makasalanan ako. But when I became a Christian, when I became Adventist, doon ko nakita na kaya pala akong patawarin ng Diyos. Imagine niyo, kung meron lahat ng mga bisyo, dinaanan ko lahat yan. At nakita ko hindi magandang resulta niyan. Alam niyo, kung nanatili ako ng mga bisyo, siguro sobrang tanda ko na ngayon. Alam niyo, mga anak, nakakatanda yung bisyo. Kaya gusto mo maging bata itsura ninyo? Gusto niyo ba maging bata forever itsura ninyo? Huwag kayo magbisyo. Yung may mga classmates ako, hindi sa nag-discriminate ako ha, friends ko pa rin sila sa Facebook, pero tinitingnan ko, sabi ko, Lord, thank you! Kasi kung nanatili ako magbisyo, baka sobrang tanda na ng mukha ko. Kasi tinitingnan ko sila, classmate ko ba to? Kandidat ko lang to ah. Alam niyo, nakatira ako sa bahay sa Pasig City Academy. Minsan na pagkakamalan akong high school. Diba? Piling bata. Akala nila, senior high ako. Hindi nila alam, pastor pala ako doon. Kaya sabi ko, Lord, thank you, naging Adventist. Ako alam niyo kung bakit? Walang bisyo ang Adventist. Parang, natulad pa kayo sa classmates niyo? Mga anak, huwag niyong sayangin ang opportunities. Alam niyo, nakita ko ha, pag hindi ka nagbibisyo, lalo kang pumupogi at kumaganda. At isa pa, nakita ko, matulog kayo na maaga. Hindi yung browse ng browse, chat ng chat kayo, nakakatanda yan. Imagine, grade 7 ka, pero mukhang senior high ka na. So, what are you going to do now? Take time to
relax. Slowly lang mga anak, huwag niyo madaliin. There is always time for everything according to Solomon, the writer. There is always time for everything. Take it slowly. Alam niyo ba kung ano nakalagay dyan? Nung dumaan ako dyan kahapon, may nabasa ko. You will pass this, what? Way once. Isang beses lang to. Hindi na kayo magiging high school forever. Unless, paulit-ulit ka, balik ka ng balik sa grade 7. Minsan nyo lang dadaanan to. Alam nyo ha, sa totoo lang ha, ang pinakamasayang experience ng high school. Pag high school, ang sarap ma-inlove. Pag high school, ang sarap masaktan. Alam nyo, pag hindi kayo nakakaramdam na masaktan kayo, hindi kayo mag-grow kasi pag ayaw nyo sa rejection, hindi nyo ma-maximize yung opportunity. Paano kayo mag-grow? Kaya pag sinaktan nila kayo, okay lang. Hayaan nyo sila, basta kayo mag-grow at ipakita nyo na kayo ay nagiging okay. So, ito yung understanding natin, may mga wounds, may mga hurt tayo sa past. But according to Micah, are you taking down notes? Micah chapter 7 verse 18, the Bible says, who is a God like you? The Bible writers is talking to God. Who is like you? Pardoning iniquity and passing over the transgression of the remnant of his heritage. He does not retain his anger forever because he delights in mercy. If you think na ang God na iniisip ninyo na hindi kayo kayang patawarin, nagkakamali kayo. When you come to Jesus, He will accept you fully just as you are. Wala kayong kinakailangan gawin, bayaran, mag-effort. Ang gagawin nyo lang, come to Jesus, present yourself, and He will accept you. He will forgive your sin. Kaya anak, alisin nyo na yung trauma sa past ninyo na nasaktan kayo. Submit, surrender it to Jesus. He will accept you just as you are. Question. Yung peklat ba yung scars, nagtutubo ba siya? Do you hear me? Yung peklat ba nagtutubo yan? It's bleeding or not? So pag nagka-peklat tayo, hindi na yan tawag dito magtutubo kasi natuyo na. So the choices we make after receiving healing from our spiritual wounds testify to whether or not we have been truly changed. Alam nyo, nagka-peklat ka, nakita mo na nasugatan ka. So anong gagawin mo next? You need to be changed. You need to be transformed. Dito ba ito? Or saan? Naririnig niyo ba ako dyan? Baka mauubos ang lakas ko. Well, anyway. Kaya may request ako since walang sound system, sabihin niyo katabi niyo, iwasan niyo makipag-usap. Okay? So kayo mag-remind sa kanila na tawag dito na huwag maingay, okay? Relax lang kayo, relax lang. You will pass this one. Minsan lang ito, hindi ako buong buwan dito, ngayon lang ako dadaan, pero yung matututunan nyo dito ay madadala ninyo. So pag nagkapeklat ka, nagkasugat, anong indicators? Dapat mayroong changes na sa life mo. Nangyari na to, uulitin pa ba natin o hindi? Minsan ka nang naging TANGA, hindi mo na babalikan yon. Kaya dapat may mga learnings ka na. Pag may nangyari sa past, kalimutan mo na magbago ka. Kasi our wounds will show that we are changed. Sabi ng Galatians 5, sabi ng Bible, Galatians 5, 22 and 23, if we become new persons in Christ, we will have the fruits of the Holy Spirit in our lives. They are love. Dati magagalitin ka. But when you found Christ, ngayon naging maibigin ka na. Pero hindi naman yung sobrang dami mong iniibig.
Hindi naman yung meron ka sa grade 7, may grade 8. Dati, sobrang galit ka sa taong nasa paligid mo. But when you encounter Jesus and you find forgiveness in Him, you are now a changed person. So pag may peklat ka, nire-remind ka kung ano nangyari sa past mo, right? So pag nire-remind ka, kinakailangan nating magbago. What else? Joy! Dati malungkutin ka, ngayon meron ng saya kasi you found Jesus in your life. What else? Peace! Dati hindi ka nakakatulog, puro puyat ka hanggang madaling araw. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. But when you walk and talk like Jesus, you have peace in your heart. Patience. Dati maikli ang pasensya mo. Hindi mo naiintindihan, pati classmate mo. Pero nung nagkasugat ka na naiintindihan mo, masigit mo maiintindihan ng iba. Kaya alam nyo kahit may naranasan kayo sa past, magiging testimony kayo sa mga tao. Makakatulong kayo sa napakaraming mga tao who are hurting because of the past. Kindness, goodness, humility, and self-control. Dati hindi mo makontrol yung sarili mo. Para kang trumpo, umiikot-ikot sa classroom. Pero ngayon, nakita mo yung halaga ng life mo, ngayon ay changed man ka na. So, take note, hindi lahat ng sugat dahil sa kagagawa natin or because of what we did. Some are caused by the decisions and actions of others. Yun yung sinabi ko kanina, di ba? May mga pain tayo dahil ang pinakamasakit na pain, yung tayo sinaktan ng taong pinakamamahal natin. But when we forgive them, pinapalaya natin yung ating sarili na tayo ay gumaling. Alam nyo, yung mga taong hindi gumagaling, yung mga taong hindi sila marunong magpatawad. Kaya if ever nasaktan man kayo ninuman, learn to what? Learn to forgive. Because forgiveness is the only balm from heaven that could give you peace. Pastor, what if? Ayaw niya naman. Ito let's have some tawag dito. Question. Pag may nagkasala sa iyo, nagkamali sa iyo, sino dapat ang unang hihingi ng tawad? Yung nagkasala or yung na-offend? Ha? Okay? So usually, di ba, iniisip natin na dapat muna ikaw nagkasala, ikaw ang ang nag-agrabyado. What if hindi siya humingi ng tawad sa iyo? You are just hurting yourself. Sinasaktan mo lang yung sarili mo. Why? Kasi hinihintay mo na mabago siya. Paano pag hindi siya mabago? So, maiipit ka doon sa dilema hanggang sa wala ka ng peace. Kaya mga anak, gusto kong sabihin sa inyo, yung taong nagpapatawad, yung taong gumagaling. Kaya wag yung parang, yung lagi niyong binabaon sa galit, yung puso ninyo, hindi kayo gagaling dyan. Habang buhay kayo mahantingin yan. But when you forgive those who wrong against you, it can lead you to your healing. Paano pa pag hindi siya humingi ng tawad, it's fine, it's okay. Kung hindi man siya humingi, pero pag kayo, alam niyo nakakatulog kayo ng mapayapa pagka kayo nagpapatawad. So, pag ibang tao, expect mo pa ba na mabago sila? No! Kung hindi man sila humingi ng tawad sa iyo, ikaw ang lumapit and have your peace with him, and if that person doesn't accept your forgiveness, it's fine. Kasi sino bang masasaktan? Tayo at tayo din naman pag hindi tayo nagpapatawad. Kaya mga anak, kung meron mang nagkasala sa inyo, patawarin nyo na sila, magkaroon na kayo ng peace sa puso nyo. Kung galit na galit kayo sa isang tao dahil binasted kayo, patawarin nyo na. Learn to forgive. Many of us are still hurting. Meron pa ba? 5 minutes, I have 5 minutes. Many of us are still hurting from the hurt caused by people. Pinakamalapit sa atin. We have been hurt, betrayed, defrauded, humiliated, violated, lahat ginawa na ng mga tao. Even by church member, teacher, and other members. The worst wounds
are those who inflict ourselves by our decision not to forgive wounders. Yung pala yun. Hindi gagaling ang sugat natin pag hindi tayo nagpapatawad. Meron ba dito sa inyo na hindi pa kayo nagpapatawad? So, anong manifestation sa tao na hindi nagpapatawad? Hindi makatulog, hindi makakonsentrate, walang kapayapaan yan. But when you forgive someone or other people, even if they don't realize what they did, as long as you forgive them, you will have your peace with God. Kaya alam nyo, mga anak kayo na may mga lalo, uso na mga cellphone, hindi na naman may iwasan eh. Alam nyo dito, sobrang blessed ako, Ma'am Jasin, sobrang blessed ako dito. Sobrang thankful ako na nakarating ako sa lugar. Alam nyo kung bakit? Nakatulog ako na mas maaga dito. May purpose din para makaregain kasi dun sa Maynila ay nako. Sobrang busy, yung fast pace ng life, sobrang kaya sobrang blessed ako na nandito ako. Hihiga na ako sa gabi, sobrang payapa, wala akong naririnig na mga bus. Kaya na-realize ko habang matutulog na ako gabi, wala pa ring tatalo, hindi sa Alaska, wala pa ring tatalo pag meron kang peace at makakatulog ka sa gabi. Taas nga ang kamay, sino dito yung payapa na nakakatulog sa gabi? Taas nga. Konti lang. Okay, next. Sino dito sa inyo hindi nakakatulog? Taas ang kamay. Anong dahilan ba't di kayo nakakatulog? Hindi nyo sinasubmit cellphone nyo, no? Ibang cellphone yata sinasubmit nyo. Sirang cellphone. Mga anak, habang bata pa kayo, ipunin nyo magandang tulog, magkaroon kayo ng peace. Gusto nyo makakonsentrate, kalimutan nyo nangyari sa fasting nyo. Kung may nagkamali man, sinaktan man kayo na magulang nyo, sinaktan man kayo ninuman, patawarin nyo sila at mag-focus kayo sa inyong pag-aaral. Okay? And last, what it means to forgive and forget. Forgiveness is not excusing the wrong conduct of others. Hindi natin sinasabi na, paano magpaulit-ulit na lang siya ginawa niya yung kasalanan? Paano ako gagaling? We don't wait for that person to change in order for us to forgive him. Kahit hindi siya magbago, i-offer natin yung forgiveness kasi pag nagpatawad tayo, gumagaan sa ating pakiramdam and we have this peace in our hearts. Sabi ng Proverbs, take down notes, Proverbs 28:13. The Bible says, he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsake them will have mercy. Ganito din sa Panginoon. Kaya pag nag-pray kayo, sabihin nyo lahat sa Panginoon. Sabihin nyo lahat ng kasalanan ninyo. Huwag nyo i-cover kasi ang sabi ng Bible, hindi kayo magpo-prosper pag lagi nyo tinatago ang kasalanan ninyo. Hindi habang buhay, kaya nyo itago yan. So, few more slides before we end. True forgiveness honestly acknowledges that what a person did to us is wrong. Yes, pag nagkamali sila, mali talaga sila. But we choose to forgive that person by the grace of God. Let go and let God. Ano yung sabi ko? Let go and let God. I-let go nyo na yung feelings inyo. Sasaktan lang kayo niyan. Let God control you and you will be healed. Forgive them. Pero take note, para yung nabasag, may mga times na irreparable na rin. But when you forgive the person, even if he accepts it or not, when you offer your forgiveness, you will have this advantage. Meron kang peace pag matutulog ka sa gabi. And last, while we may not always understand why people choose to hurt us, hindi naman natin makontrol kung sino mananakit sa atin eh. Kamag-anak natin, magulang natin, classmate natin, best friend natin. We don't have full control. Bakit nila tayo sinasaktan? But the Lord can bring something good out of our painful experiences if we make a decision to forgive. Higit na magiging maganda ang future at yung ating pangyayari sa buhay if we choose to forgive those who wrong against us.
The Bible records that even some Bible characters, even though they were affected by the circumstances of life, but still they chose to forgive those who wrong against him. I'd like to read this before I end. Let's isulat nyo nga. Revelation 21, 1 to 5. We are longing for the time na wala nang hurt, wala nang iyakan. Alam niyo, mga anak, kahit ako nakakapagod na rin dito sa mundo. I'm also expecting na darating yung time, hindi na ako masasaktan. Sino dito sa inyo na naglulong na darating yung time, hindi na kayo masasaktan? Taas ang kamay. Sino ang gusto masaktan? Di ba? Ayoko na rin masaktan. Ayoko na masaktan ng kahit anong salita ng mga tao. I long for that day when Jesus comes, wala nang mananakit sa atin. The Bible says, Revelation 21, now I saw, and when you go back to your dorm, you can open your Bible and check this verse for you to find out kung ano ang magandang ino-offer nito. Revelation 21, 1 to 5, now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and God will wipe every tear from their eyes. I long for that day na lahat na nangyari sa akin pupunasan ng Panginoon yung luha. I long for that day na wala nang may masasaktan. I long for that day na yung magiging family natin, wala nang may mananakit sa atin. Pag dumating si Jesus, that time will help us experience na wala nang mga sakit, pupunasan ng Panginoon yung, imagine, when Jesus comes, pupunasan niya yung luha mo, na hindi mo na mararanasan ang mga sakit. There shall be no more death. Hindi na tayo masasaktan, wala nang kamatayan. No sorrow nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. And he said to me, write, for these words are true and faithful. Mga anak, I long for that day. Pagdating ni Jesus, hindi na wala nang sakit. Wala nang mamamatay. Wala nang kagaya nito na tuwing papasok tayo, puro mga stress na lang nararanasan natin. That's why I appeal to you, come to Jesus right now. And all the things that you've experienced, He's the only one who can heal your heart. Come to Jesus, and He will help you experience the best healing that even the world could not offer. Kung hindi ka pa nakapagpatawad, forgive those who wrong against you, at may experience mo ang ganda ng buhay at kagaanan ng buhay na merong forgiveness. Healed wounds, the scars may be ugly, but if we are healed through the grace of God, there is peace in our hearts and in our life. So do you want peace in your life? Yes. Walk and talk like Jesus, you will have this peace that comes from above. May God bless you, and may you forgive those who wrong against you. May you experience Jesus today, tomorrow, and for eternity. God bless you, and good afternoon. Amen.